Yung mga so after na natin mag-fill up diyan ay isusubmit na po natin. Okay? So submit natin. So ngayon, second step. So kung mayroon po kayong mga kasama, so 4 other family member. At kung nag-iisa lang naman po kayo, so ilagay na po natin dito yung for me currently user. Okay, yan. Tapos air naman karamihan kasi di naman depende kung seaman. Kung sa aeroplano naman tayo karamihan, so air. And then kung pauwi po tayo ng Pilipinas ay arrival po. Pagpabalik naman po tayo, same transaction, pero ang pipiliin nyo po ay departure. Dahil nga pauwi, ay ito po ang ating pipiliin. Arrival entering the Philippines. Okay po. And then continue. So dito magpipill up naman tayo ulit. So occupation. So wala iba tayong dito, wala tayong pipilian ditong iba kundi worker, laborer. Kung seaman naman kayo or student, so yan piliin nyo na lang. So overseas Filipino, so yes. Classification is land-based. Purpose of travel, so hanapin nyo po yung others. Traveler is aircraft passenger. Country of origin, Oman. Kung saan po kayong bansa naroroon. Tapos dito po sa destination upon of the Philippines, arrival in the Philippines. So, di naman kayo bakasyonista, kaya di kayo bakasyonista. Hindi naman po kayo foreigner o sigurado naman po may residence po tayo. So, residence po ang lalagay natin dyan. Tapos doon sa pinilapan po natin na address, so pinutin na lang po natin dito yung same as permanent country resident. Okay po, para hindi na po tayo mag-fill up ulit. Tapos lagay po natin dito yung flight date natin. Halimbawa 3. So kung anong pitsa po kayo nagkukuha ng e-travel, so mayroon po siyang 4 days. So, halimbawa, ngayon, 1, 2, simula ng counting dito sa 2, 3, 4. So, 72 hours ang bilang niya. So, kailangan, bago mag-6 ay nandun na kayo, nakalapag na kayo. So, 5 dapat hindi pa nag-12 o'clock midnight para di kayo abutan ng expired. Okay? Halimbawa, 3. Tapos, airline, Etihad, arrival of airport, kung saan po yung airport, kung anong terminal po. So terminal 1, Ninoy terminal 1. Okay, dito sa seat and bed numbers, optional lang po yan, so wag na natin pilapan yan. Next. So dito sa health declaration, wala na po tayo ngayong vaccination. Vaccinated ka man or hindi mga kabayan, ay hindi na po natin yan kailangan. So hindi natin kailangan yan. So dito, have you had any history exposure to the person who is sick, known, communicable infectious disease in the past 30 days? So lahat na lang sagot nyo dito ay no. Para di na po tayo magtagal, ay no lahat ang answer nyo dito. Have you been sick in the past 30 days? So no. Katapos po natin dito ay next na. So, check nyo po na maayos yung spelling saka yung passport number nyo para hindi po tayo magka-aberya pagdating doon sa immigration. Hello mga kabayan. So, ganito na nga. Big shortcut na po natin dahil ang focus po natin sa video ito ay kung paano po tayo makagawa ng e-travel declaration. So, ganito po ay nakakuha na po kayo ng e-travel. So, i-browse nyo lang po yan sa baba para makapunta po tayo doon sa custom declaration online. Okay po. Once na nakakuha na po kayo ng e-travel, sa kanya po makikita doon yung custom declaration. So, kaya mga kabayan, ang unahin nyo pong gagawin ay gagawa muna po kayo ng e-travel kapag pauwi po kayo ng Pilipinas. So,
pag nakagawa na po kayo ng e-travel, so ibaba nyo lang po yan sa baba, i-browse nyo po para makita nyo po dito yung yan, itong custom online declaration, yan sa baba. Pagkatapos nyo po makagawa kayo ng e-travel. So ngayon, gagawa tayo ng e-travel declaration. Ito na nga tayo mga kabayan. So i-press po natin yung custom online declaration. Tapos makikita nyo po yung ganito. Tapos magne-next lang po tayo dito. Next, tapos lagyan po ng check yung box. Tapos continue. Tapos punta po tayo dito sa pipilapan. So passport issues country. Kung saan po na-issue yung inyong passport. Diba, nag-renew kayo sa ibang bansa. So ibang bansa po ang ilalagay nyo. Tapos sa pangalawa, ilalagay nyo po yung passport issue date. Kung kailan po yan na-issue yung inyong passport. Tapos sa country, kung saan po kayong bansa, country of origin. Okay po. Tapos port of origin, kung saan po kayong airport. Kung saan bansa po kayong airport mga kabayan. Okay po. Tapos po natin po tayo dito sa country transit. Mga kabayan, yung country of transit po, para lang po ito sa may mga connecting flight. Kung wala naman po kayong connecting flight, yung country transit sa foreign transit, ay hayaan nyo na po yan. Huwag nyo na pong pipilapan. Tapos sa country of destination, so ilalagay nyo po ay Philippines. Tapos port of destination, so ilalagay nyo po kung saan kayong terminal, Terminal 1, Terminal 2, or Clark. So yun po ang ilalagay nyo mga kabayan. Okay po, tapos tayo dito sa date of arrival, kung kailan po yung dating. Sa travel type is aircraft passenger. Sa purpose of travel, so pwede nyo po dyan ilagay yung vacation. Tapos sa flight number, tingnan nyo po yung ticket nyo. Saka ilalagay nyo po yung flight number. Dito sa accompanied family member, para lang po sa may mga may kasama pala to. So kung mag-isa ka lang ay wag nyo na po yung sasagutan. Accompanied family members, wag nyo na pong sasagutan yan. First time to visiting the Philippines. So siyempre sagot natin dyan, no. Kasi lagi naman tayong pauwi tayo dyan, di ba? Babakasyon tayo. So no ang sagot natin. Your last departure date ay kailangan nyo po na maalala nyo kung kailan po kayong last na umuwi. 2023. Okay. Dito sa number of baggage, ilan ba yung check-in nyo, ilang bag? Halimbawa sa akin 1, tapos sa hand carry ay 1. Kung dalawa po yung check-in baggage nyo, so ilagay nyo dito 2, tapos hand carry kung ilang peraso ay ilagay nyo doon po. Okay? So check-in pieces, hand carry. So 1, check-in 1, hand carry 1. So next. So amount of good purchase or acquired abroad. Halimbawa, dollars. Binili natin dollars, so lagay po natin dito ay halagang magkano ba yun? $50. Kamura naman. Mga $100. Pwede na siguro. Sobra naman dami. $100. Lagay natin $100 kung halagang sobrang mahal naman. So pwede na yan. Amount of goods pala yan eh. Philippines currency, any Philippines monetary instrument excess of 50K. So kung wala naman kayong dala na ganung kahalaga na check or sa bangko, etc. So sasagot natin dito, if yes, please submit original copy of prior authorization of Bank Central of the Philippines, Bureau of Custom Arrival. So kailangan, kung halimbawa may dala kayo mga kabayan ng pera na higit sa 50,000, kailangan ay may dala po kayo na resibo niyan. Yung resibo nyo, kailangan may resibo kayo ng bank.
Basta yan ang ano yan. Please submit original copy of prior authorization from the Bank Central of the Philippines Bureau of Customs Arrival Area. Kung may dala po kayong pera, kailangan yung mayroong po kayong resibo. Okay? So, lagay po natin dyan ay no, kasi wala naman. Kung mayroon, mag-yes po kayo. Foreign currency, foreign monetary instrument, exists 10,000 or its equivalent. So, sagot ko dito, no? Hindi naman ako nagdadala ng pera pag uwi. Gambling, para ano daw? Gambling, paraphernalia. So, siyempre, if yes, submit if import clearance of the Philippines Amusement of Gaming Corporation. So, wala naman tayo dyan. Wala naman tayo dyan. So, no. Number 4, cosmetic skin products, food supplement, and medicine in excess of quantities of personal use. So, kailangan natin mga kabayan ay magsagot tayo dyan ng yes, kahit isa. Dito sa 12 question, dahil kung hindi tayo makakontinuous. So, piliin nyo lang po dyan yung pwedeng sagutan ng yes. So, cosmetic skin, kung mayroon kayong excess na konti. So, dito na lang po tayo mag-yes. If yes, please submit prior important permit clearance food. Parang pangit yan Baka mag-tax tayo dyan. Hanap tayo dito ng food. Dito na lang tayo mag-yes sa mobile phone. Huwag tayo dito sa baka magmulta tayo dito sa may mga gamot. So, cosmetic skin products, food supplement. Kung may dala naman po kayong mga ganyan na marami na, higit pa sa personal use nyo, ay kailangan mag-yes kayo dyan. Kailangan nyo i-declare po yan. Okay? Number 5, dangerous drugs, such morphine, marijuana, option poppies. Anong poppies? Hindi natin ito alam. Poppies or synthetic drugs. So, sagot natin dyan, no, dahil wala naman tayong dangerous drugs. Kasi nag-guess kayo dyan, patay kayo. Alcohol or tobacco products in commercial quantities. Pag sobrang madami nyo ng niya, kailangan nyo nang i-declare yan. Pero kung kunti lang siguro, mga 1 packet lang. So, kailangan ilagay natin dyan na no. Foodstuff, fruit, vegetable. Pag marami na kayong mga dala niyan, mga itlog, mga para na kayo magtitinda sa Pilipinas, siguradong kailangan nyo nang i-declare yan. So, wala naman akong dala niyan, kaya no. Mobile phone, handheld radios, similar gadget in excess quantities of personal use and radio communication equipment. So, dito sa number 9, so pwede po tayo mag-yes dito. So, pag hindi po tayo nag-answer dito ng yes, hindi po or upload image. So, i-skip na natin yan. Please confirm submit details. So, pag ganyan, na-declare na natin yan, so, kailangan na natin i-submit. Ito yung pagde-declaration. Pero kung wala naman po kayong mga dalang mga ganyan, kahit hindi na po kayo magpasa ng declaration, dahil yung kasama ko nakakauwi lang ay ang dala niya lang po ay yung QR code. So, kung wala naman po kayong halaga ng mga ganyang pera, so hindi nyo na po kailangang mag-declare. Or hindi kayo may dala ng sobra-sobrang maraming cellphone. Halimbawa, marami na kayong